Hello, good morning po. Magandang araw. Ngayon ay linggo. Tapos na po ba ang sumamba lahat, mga kapatid? Sa lahat po ng mga kapatid, magandang araw po dito sa Pilipinas, sa ibang bansa. Magandang araw po. Ngayon ay linggo. Tapos na kami. Kaninang alas 6 ng umaga. Ngayon ay alas 8 na ng umaga. At ito na naman, yung lingkod. Walang pasok ngayon, linggo eh. Muli tayong gagawa ng reaksyon patungkol doon sa video ng isang nag-trending na motovlogger na si Yana. Sikat na siya ngayon dahil sa pangyayari na nagkaroon ng hindi magandang pangyayari doon sa kanilang pinuntang lugar sa Zambales. At kaugnay po niyan ay nagpahayag din yung pinaka-leader nila, yung ginawa nilang motorcade ba yun? Yung tawag doon, yung motovlog doon sa Zambales. yan. Nagsalita na rin siya na ayon sa kanya ay hindi niya kinukonsente yung naging reaksyon ni Yana. Kasi nga talagang namang hindi kaaya-aya. May mga napanood ako na video na parang seminar siya ulit si Yana sa LTO dahil parang hindi yata niya naintindihan yung mga kung ano yung uri ng mga dapat maging tawag dan sa mga highway kasi merong off-road. Yung off-road, yan yung mga lubak-lubak, yung paliko-liko na hindi kahit malaking truck 4 wheels hindi ka makapagpatakbo ng matulin lalo kung may karga. Kasi yung sasakyan kaganyan hindi mo makokontrol papuntang kaliwa, papuntang kanan. Yun ang off-road. Isa pa, gumamit siya ng motor na hindi sa kanya at walang side mirror. Nakikita sa kanyang video. Doon sa kanyang video ay wala talagang tawag dito, side mirror. Sinisigawan niya yung may-ari ng pick-up na sabi niya, use your side mirror. Tindi. Yung mga kasama niyang mga lalaki ay kalmado lang. Yung driver ay kalmado rin. Pero siya ay parang hysterical. Minumura pa niya ibandang huli ng video. Last part, talagang minumura niya. Kaya sabi niya, wag ako. Ito, panoorin po natin yung nag-advise sa kanya na humingi ng paumanhin mag-public apology. Ito, panoorin po natin Ginagawa naman namin yung mga tama at the best na paraan paano manghingi ng sorry. So, tinuro na namin kay Yana kung ano yung mga mali. Hindi kami nagkukonsinte. Hindi lang namin yan ginagawa in public. So, tignan natin. Punta natin. Hanapin muna namin. Yan. So, punta na natin ha. Okay ka na ba? Tanggap mo na? Ha? Okay, that's good. Pupuntahan na namin. Yan, dito na kami sa work area ni Mang Jimmy. Hopefully, maabutan naman siya. Ay, ingat ha. Ayoko ng abala. We're here to enjoy. We're here to have fun. Di kailangan magyabang. Pride your face. Gets? Sir. Baba mo yung emosyon ha. Ayoko man makisawsaw pero sadyang nandyan na talaga yung sitwasyon. Usapan kasi namin ni Yana was after ng upload ng apology niya, delete niya na yung video nung road rage niya. Tapos, just let people see the public apology, then delete everything na regarding Zambales or whatever na tungkol dyan sa mga issue niya na yan. Pero nakakalungkot lang kasi May 2, alauna na ng tanghali, naka-up pa yan. Nagawa ko na yung lahat ng kaya kong gawin para lang hoping at least
bumaba man lang yung tensyon. Kasi sa totoo lang, kaya kami namundok. Kasi payapa eh. Yun lang ang gusto namin. Payapang buhay, nag-i-enjoy, alis sa toxicity ng mundo. Yun yung mga rason bakit kami namumundok. Ngayon, explain ko na lahat from the very beginning ng Zambales trip namin. So, nagkaroon ng event si Rendon. Ayan, pinagpayuhan niya lahat ng mga sasama. Lahat ng mga sasama doon sa pagpupunta nila sa Zambales. Ang termino nga niya ay namundok para maging masaya lang. Walang problema. Pero nung nandun na nga sila sa location, yun na nga. Yun, yung nagsalitang yun yung nagpayo sa kanya na humingi ng paumanhin, public apology tungkol doon sa kanyang ginawa. Pero wala, hindi nila inabutan sa bahay ng may-ari ng pick-up. Nung nandun na sila, hindi nila na inabutan. Kaya ang ginawa ni Yana, nag-public apology sa online, Facebook, sa kanyang account. Pero marami pa rin basher. Sabi nga nung yung nagsasalitang yun, pati daw siya ay nababas na rin. Actually, kun siya malaki yung followers niya, 1 million mahigit sa Facebook. Parang siya ang pinaka-leader. Sabi niya, hindi niya isasakyan niya na yung ginamit niya dahil yung motor niya na ay ikinarga doon sa service nila sa Fort Wheels. Makikita naman ninyo doon sa mga kasama nilang crew, nandun yung mga motor na gagamitin talaga nila. Yung ginamit ni Yana ay ipinahiram lang daw niya kasi wala daw siya ibang motor, kaya ipinahiram. So, biglang ang nagkaroon ng problema doon at dinamin niya na mali yung bata. Termino niya bata pero tingin ko hindi na bata yun. Wala, kasi daig pa ang kuwan tigre kung makipagsagutan doon sa driver ng pick up. Naging kalmado lang yung may-ari ng pick up. Tinatanong lang niya, bakit mo ako ginawa ng dirty finger? Bakit ka, hindi mo ba nakita na lubak-lubak yung daan? Yun ang kanya. Pero matigas siya bandang huli nga na, ang papanood niya, minumura niya yung bandang huli ng video niya. Ang sabi nung pinaka-leader nila, i-delete mo na yung upload na yun kasi hindi maganda. Wala na, kahit i-delete pa, kumakalat na sa social media. Kaya ipinatawag na rin siya ng mga LTO. Ito, panoorin po natin kasi magkakaroon ng problema yun. Nagkaroon na ng suspension yung kanyang lisensya ng 90 days. 90 days ay 3 buwan. Ang mga content niya ay motovlog. Yan si Yana. Paano pa siya makakapag-motovlog kung wala na siyang lisensya? Mahuhuli siya. May impound yung gagamitin niyang motor kasi walang lisensya. Wala siyang karapatang mag-drive. Ito, panoorin natin. Ng opisina sa isang viral video na kumakalat sa social media platform. Inilarawan ng video na ito ang isang alitan na nangyari sa pagitan ni Yana at ng driver ng isang Nissan Navara. Dahil dito ay pinapapunta si Yana sa Intelligence and Investigation Division ng LTO Quezon City sa May 6, 2025. Pinapagpasa din si Yana ng explanation letter kung bakit hindi dapat siya sampahan ng kasong reckless driving at iba pang kaso na related doon sa paggamit niya ng motor na walang side mirror. Hinihingan din si Yana ng explanation kung bakit hindi siya dapat tanggalan ng lisensya
dahil sa pagiging hindi tamang tao na magpapatakbo ng sasakyang di motor. Dagdag pa ng LTO ay ang driver license ni Yana ay suspendido sa loob ng 90 days at ilalagay sa alarma. Ibig sabihin, kung makikita itong si Yana na nagmamaneho ng motor at maaktuhan ng LTO ay pwedeng ma-impound ang kanyang gamit na motor dahil sa driving without license. Hindi lang po yun, dahil inutusan din si Yana na isurrender ang kanyang lisensya sa oras na matanggap niya ang show cause order. Sa huli ay sinabi sa show cause order na iyon na kung hindi magpapakita at magsasubmit ng written explanation itong si Yana para marinig ang kanyang panig, ay desisyonan na siya sa kaso base sa hawak na ebidensya. Naniniwala ako na pupunta dito si Yana doon sa LTO dahil kung hindi siya pupunta ay baka tuluyan na siyang alisan ng lisensya. Para sa akin ha, hindi man natin nakita sa video sa mga sa kanilang mga content na nagkausap sila, kung sakali man na nagkausap sila ng personal, yung may-ari ng pick up at si Yana. Pero sa tingin ko, yung may-ari ng pick up ay mapapatawad niya yung si Yana. Pero mayroong batas ang LTO eh. Yung LTO ang nagpasya na ng hatol tungkol kay Yana. Kasi yung off-road, marami kang kung dyan, ibabantayan yung pagtagilid ng sasakyan mo, kung 4 wheels ang yung dala, kasi may lubak, hindi mo na mapapansin yung mga side mirror. At saka kung sinusundan mo siya, palagay na natin, nakasunod siya, ayan, sumusunod siya, hindi siya napansin ng driver kasi nga naka-focus siya doon sa daan kasi lubak-lubak eh, off-road nga eh. Tapos bigla siyang mag-overtake, bandang kanan pa siya nag-overtake. Hindi ba? Bandang kanan nag-overtake. Muntik siyang masagi. Pero hindi matulin yung takbo ng pick-up. Mabagal, mahina. Doon nagalit si Yana. Dapat, bago siya mag-overtake, gumawa ng paraan para mapansin. Para mapansin na may sasakyan sa likod, mayroong gustong mag-overtake. Gumawa ng paraan sana. Halimbawa, busina. Bumusina sana kahit 2 beses lang. Gaano lang naman yung pagbusina. Hindi eh. Pinairal niya yung yabang niya. Pinakalma nga siya ng kanyang mga kasamahan ng mga lalaki. Sabi niya ng kanyang kasama, relax lang, relax. Pero siya, mainit eh. Kaya, sabi ko nga yung kamote, itinatanim para pakinabangan. Hindi yan inuugali. Magsisi ka man, wala na, nandiyan na yung hatol ng LTO. Bakit mo nagawa yung mga yun? Anong dahilan? Ay sabi mo nga, bakit nga ba? Anong dahilan para hindi ka tanggalan ng lisensya? Para hindi masuspindi yung lisensya mo. You tell me. Ay, naku, sikat na sikat yun yan. Ang daming kapag ikaw ay narayan sa highway, sa kalsada, may dala kang sasakyan, may dala kang motor, 4 wheels, dapat kontrolado mo yung sarili mo, yung emosyon mo, lalo kung mainit ang panahon. Hindi lang ikaw ang nasa kalsada. Isaalang-alang mo yung mga makakasalubong mo, yung masusundan mo, yung nasa paligid mo, lahat yung nasa paligid, isaalang-alang mo yun. Lalo kung kung ikaw nakasingle lang, mas delikado yan.
sa off-road. Tapos ganun-ganon yung daan yun. Parang delikado yun talaga. Marami kang isa sa alang-alang. Kung mayroon kang mga kasalubong, may mga masusundan ka na sasakyan, maging mahinahon lang. Huwag padalos-dalos sa mga pananalita. Ngayon, katulad nung nakausap niya, yung driver ng pick-up, tinatanong lang niya, bakit ka niya nag-dirty finger sa akin? Hindi mo ba nakita? Hindi mo ba alam na ganito yung daanan? Sinang-ayunan yun ni Congressman Busita. Off-road yun eh. Off-road. Sana po ay maging aral sa lahat ng mga motorista, yung mga nagmo-motovlog, yung mga pangyayaring ganyan. May napanood akong video na hindi pala basta-basta yung buhay nung nakasagutan niya eh. Mayroong kaya. Mayroon pa nga akong napanood na yung venue daw na pupuntahan nila ay pag-aari nung nakasagutan niya. Ewan ko lang kung totoo yun. Ito, panoorin po natin kung sino ba talaga Tunay na Jimmy pagkatao ni Pascua. Jimmy, ikinagulat ng marami. Sir Jimmy, ganito pala kayaman. Isang nakakagulat na twist sa viral road rage issue sa pagitan ng lady rider na si Yana Motovlog at driver ng pickup truck ang gumulantang sa netizen. Pinatunayan nito na ang taong inaakala nating ordinaryo lang, siya pa pala ang hindi natin dapat minamaliit. Matatandaan nag-viral ang video kung saan makikita ang galit na galit si Yana matapos umano siyang muntik masagi ni Sir Jimmy. Ayon kay Yana, hindi umano tumitingin sa paligid at gumagamit ng side mirror as signal light si Sir Jimmy. Dahil sa inis, kaya pinakuyan niya si Sir Jimmy at pinagmumura pa niya ito. Ngunit nagiba ang hihip ng hangin dahil mula sa pagiging mayabang ay naging tila maamong tupa si Yana nang humingi siya ng ito na tuklasan ng netizen na hindi pala basta-bastang tao si Sir Jimmy Pascua. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, isa siyang kilalang negosyante sa Zambales na may malawak na lupa, mga alagang hayop tulad ng baka, kambing at native na manok. Ang pickup na kanyang minamaneho ay ginagamit lang umano sa paghakot ng graba sa sarili nilang planta. May netizen pa nagsabing may negosyo pa ang pamilya ni Jimmy sa Taiwan. Ayon sa isang netizen, ayaw magpaareglo ni Kuya Jimmy. Hindi mo ba alam, maraming baka, kambing at native na manok yan. Yung pickup na nilalait mo, panghakot lang ng graba sa planta yun. Mga kapatid niyan, may factory sa Taiwan. Sa bayan na probinsya ng Zambales ay idineklara siyang persona non grata. Hindi natin masisisi yung probinsya kasi karapatan nila yun. Nasa kanila na yun kung ano ang magiging pasya nila. Kaya na, ito panoorin natin. Bukod sa show cause order ng LTO, si Yana ay diniklara bilang persona non grata sa probinsya ng Zambales. Ayon sa Resolution number 2025-1469, ang sangguniang panlalawigan ng Zambales ay nakatanggap ng napakaraming reklamo tungkol sa pag-uugali at aksyon ng isang tao na may pangalang Yana Motovlog. Ang nasabing aksyon at pag-uugali ng motovlogger ay nakasira sa katahimikan, kaayusan at kapakanan ng probinsya at nasasakupan nito. Dahil doon ay si Yana Motovlog ay idineklarang persona non grata sa probinsya ng Zambales. Yung pinaka-leader nila si Boss Carl, mayroong mahigit 1 million followers sa page niya. Tapos sa YouTube 2 million yata sa YouTube. Sumuko na rin eh. Mababa yung loob niya, yung pananalita. Pinayuhan niya si Yana kung ano yung mga gagawin.
Kasi nadadamay na siya si Boss Car. Pero sabi niya, tingin ko sumuko na rin siya kay Yana. Kasi matigas yung si Yana eh.